Our beloved Boss Mike Cervera. Walang kredibilidad at nangangamoy DDS. Ito ang paglalarawan ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa dating aktor na si Anjo Iliana matapos itong idamay sa kanyang pag-iingay sa social media si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. habang sinisiraan naman si Senate President Vicente Tito Sotto III. Ayon kay Castro, walang anumang napatunayan si Iliana kaya walang dahilan para patulan siya ng Pangulo sa hirit nito na magpa-hair follicle test ito. Malinaw aniya na mayroong nagmamando sa dating aktor para mag-ingay sa social media, lalo na nang sabihing ibigay na ang natitirang huling 3 taong termino sa pangalawang Pangulo. Sino ka ba? Ipinakita mo ang totoo mong kulay dahil gusto mong paupuin si VP Sara ngayon pa lang. Nangangamoy DDS ka. Anjo, wala kang kredibilidad, ani Castro. Sinabi ni Castro na ang pag-iingay ni Iliana ay bahagi ng plano ng kabilang kampo na naapektuhan na sa mga ginagawang investigasyon ng gobyerno sa katiwalian. Kapag aniya na wala ang Pangulo sa pwesto ay hindi na matutuloy ang pag-iimbestiga sa mga mambabatas na iniimbestigan sa katiwalian at makakaligtas na sa pag-uusig at pagkakakulong. Ngayon ang tanong natin, bakit mo gusto na mawala ang Pangulo sa pwesto? Dahil ba lumalala na yung pag-iimbestiga ng mga maanumalyang flood control projects? At kailangan mo talagang magsalba? Mga clear. Tandaan natin, pag pinaupo nila si VP Sara at tanggalin nila ang Pangulo, yang mga nakakasuhan ngayon, hindi na yan maaaring managot. Question mark. Bakit? Ipagpapatuloy kaya ng Vice Presidente itong pag-iimbestiga na ito na never nangyari sa panahon ng kanya ama? May ghost projects. 13,917 flood control projects. Pero namin ang kanya ama, ghost projects during his time. Nag-imbestiga ba ng ganito? Kaya, malamang, yung mga nagnanais mawala ang Pangulo sa pwesto, yung naaapektuhanan nitong pag-iimbestiga na ito. Dahil pag nawala ang Pangulo at pumunta ang kanilang mga kakampi pumwesto, masaya sila. Sa ngalan ni Boss Mike Cervera, ito po si Anino TV na nagsasabing mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Saan man dako ng mundo naroon kayo at syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike